Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renante Orizal at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang tao ay umuunlad at gumagalaw. Ito ay gumagalaw sa 8 kaparangan. Sa pamamagitan ng aking dugo, ito ay pumutok sa sansinukob. Sa aking kalooban, ito ay gumising sa iyo. Ito ay isang mahiwagang sandata. Ito ay pareho. Sa boses ni Xiao Tao, Aaron binibigkas ang huling talata pagkatapos ng isang kakaibang spell. At sa pagpasa na ito basahin out, Aaron dibdib orihinal na lubhang mahina liwanag, aktwal na sa oras na ito, dahan-dahan namumulaklak mas malakas na liwanag. Ito ay isang asol na ilaw. Matapos itong maging mas maliwanag, ang asol na liwanag ay mas maunlad. Ngunit ang asol na liwanag na ito ay hindi makakatikim ng anumang hininga ng buhay, ngunit nakakaramdam ng sinaunang hininga na nagmumula rito. Parang isang sinaunang bagay na gumising ng iyan. Sa lupa, may nakapansin sa abnormalidad sa dibdib ni Aaron sa mga oras na ito at hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Nakita mo ba ang asol na ilaw sa dibdib ng lalaking iyon? Bagamat hindi kalakihan ang asol na ilaw, ngunit ramdam ko ang napakalaking kapangyarihan na malapit nang sumabog sa asol na liwanag na bulalas ng isang tao. Ngunit marami ring tao. Ang paghamak, para sa grupong ito ng berdeng ilaw, sa kanilang mga mata, ay isang tambak lamang ng basura kahit na nag-aatubili silang isipin na ito ay medyo malakas, iniisip nila na ang mga iyon ay mga yuan gods lamang ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, iniisip na nila na ang Aaron ay isa na ngayong pagong sa isang garapon, at lahat ng kanyang ginawa ay isang namamatay na pakikibaka. Nang makita ang asol na liwanag, nakita ni Ashi ang pag-asa mula sa kawalan ng pag-asa, at nagpupumilit na bumangon mula sa ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Aaron, at ang kanyang kilay ay kumunot, ang hininga na ito ay napakaluma at kakaiba, tila hindi ito katulad ng Aaron's. Kaya, kung ganoon, ano ang nasa katawan ng lalaking iyon? Panipi, ang kakaibang amoy, hindi ito naririnig, hindi nakita, ito. Hindi napigilan ni Aoshi na hindi malay na humakbang pasulong, bumubulong-bulong at nakatingin sa asol na liwanag. Ganito si Aoshi, Lu Wuzhen, kung sino ang pinakamalapit sa kanya, ay hindi kahit na si Han Sanchen ay nagbibigay lamang ng isang asol na ilaw sa kasalukuyan, at walang ibang matibay na pagtutol o pag-atake, ang amoy ng asol na ilaw ay natulala at nalilito. Matanda na, siya na hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng paghinga, ngunit pamilyar siya rito, at may pakiramdam na déjà vu. Ito sandali, siya ay medyo nalilito sa oras na ito, Aaron, ang boses ni Xiao Tao ay tumunog muli aking dibdib. Napakalaki nito. Kahit na ito ay maliit, mayroong hindi mabilang na mga enerhiya sa loob nito. Parang anumang oras sisabog na yan. Ang lakas ng palakol ni Pango Kuya Aaron. Ngumiti ng mahina si Xiao Tao. Ang kapangyarihan ng Pango Axe. Pero, hindi ba't sinabi mo na ang natutulog na Pango Axe ay maaari lamang magising sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Pango? Wala man lang akong kapangyarihan ng Pango, paano ito? Aaron na kasimangot na kakaiba, na talagang hindi ka panipaniwala. Kapatid na Aaron, pagkatapos buksan ni Pango ang langit at hatiin ang lupa, tumakbo si Genyuan. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya alam. Alam niyang makapangyarihan ang palakol ni Pango. Kapag nahulog ito sa maling kamay, ito ay magiging isang sakuna para sa daigdig, bago siya umalis ay inilagay niya ang palakol sa kanyang dibdib upang protektahan siya. Ang palakol ni Pango ay likas na nahulog sa posisyon ng kanyang puso pagkatapos ng kapanganakan ng pamilyang Pango,
Ayon sa kalooban ng dakilang Diyos ng Pango, inaako nila ang responsibilidad na bantayan ang palakol ng Pango at binantayan ang lihim ng palakol ng Pango. Habang nakikinig sa paliwanag ni Xiao Tao, biglang may naintindihan si Aaron. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Pango-Ax ay palaging mamanahin ng iba, ngunit hindi lahat ay maaaring maging Pango-God. Ang sikreto ng Pango-Ax ay kung paano ito makakalag. Hindi ko lang naaalala ang kalahati ng mga sikreto, ngunit naaalala ko ang kalahati nito. Kuya Aaron, huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung kalooban ng Diyos o ang swerte mo. Ito lang ang paraan para matanggal ang pagkakatali ng selyo ng Pango-Ax. Yung kalahati naman, baka gamit ng Pango-Ax, mahinang sabi ng boses ni Peach. Paggamit, Aaron biglang isang palakol lamang, ano ang maaaring gamitin? Posible bang ang ilan sa mga kasanayan ng Pango-palakol na iniwan ng Pango-Diyos? Gayunpaman, ang isang dakilang Diyos na tulad niya ay hindi dapat nagsasagawa ng anumang dharma, tama ba? Ito ay simple at magaspang na may malaking kamay. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng ganap na lakas, anong mga kasanayan sa pag-iisip ang maraming mabulaklak, walang silbi. Kung wala ang ikalawang kalahati, hindi ba ito makakaapekto sa anumang bagay? Ibig sabihin, tulad ng pagkabaliw o kung ano. Kakaibang sabi ni Aaron, the usage of Pango-Ax should be a deeper mystery, which I don't know. Let's not talk about this. Now that you feel the existence of Pango-Ax, try to integrate your heart and Pango-Ax. As long as they can be pinagsama-sama, maaari kang maging isa, at maaari itong maglaro ng lakas nito. At, Kuya Aaron, halika na. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, alam mo. Kung may nangyaring hindi masaya noon, kalimutan mo na. Pagkababa ng boses, sumimangot si Aaron. Tila nagpaalam si Xiao Tao, ngunit laging nararamdaman ni Aaron na puno ng kalungkutan ang kanyang tono, na parang nagpapaalam sa kanyang sarili, galit ka pa rin ba sa akin at sa iyong pinsan? Sumimangot si Aaron, Kuya Aaron, tapos na ang lahat, di ba? Hindi ito ang iniisip mo, misunderstanding lang. Tsaka, huwag mong sabihin, gaya nga ng sinabi ko, hindi mahalaga ang nakaraan, dahil hindi tayo nabubuhay sa nakaraan. Nabubuhay tayo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya, pahalagahan ang kasalukuyan at yakapin, ang hinaharap, okay. Pinutol ni Xiao Tao ang Aaron at nakangiting sinabing, ano bang problema mo? Tanong ng paraan ng malamig na boses ni Peach. Aaron, Kuya Aaron, napakagaling ni Peach. Sa tingin mo ba tanga ako? Malamig na sabi ni Aaron. Then, he took a long breath and sighed, kahit anong galit mo sa akin, I always regards you as a good friend. Kung may gagawin ka, paano ako makakasama sa katawan ng palakol ni Pango? Kuya Aaron, don't disturb your mind. Bago siya natapos, bahagyang humikbi si Xiao Tao sa mga oras na ito. Bagamat sinubukan niyang pigilan ito, in terms of human essence like Aaron, how can this hindi maririnig ang maliliit na boses? Peach, nasaan ka na ba? Patay. Aaron also puso malungkot, nagtanong ito tila kakaiba tanong. Pagkatapos Aaron naghintay para sa kanyang sagot. Kahit na ang tanong na ito ay napakakakaiba at biglaan, ngunit upang sabihin ang katotohanan, ito ay ang pinakamalamang na pag-iral sa Aaron's isip. Ang mga salita ni Xiao Tao ay maaaring walang halaga sa iba, ngunit para sa Aaron, talagang kilala niya si Xiao Tao. Bagamat siya ay maamo sa hitsura, siya ay may matigas na ulo at malakas na panig sa kanyang ugali. Katahimikan ng mahabang panahon, hindi na muling tumunog ang boses ni Peach. Kuya Aaron, ingat ka ha. Bigla, sa oras na ito, biglang nag-alala ang boses ni Xiao Tao, naghihintay sa Aaron na muling tumingin, bigla siyang nabadmod. Damn it, hindi napansin ni Aaron dahil na-distract siya. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay mahigpit na hinihigop ng itim na puyo ng tubig na binago ng mapa ng mga bundok at ilog. Ngunit sa oras na ito, na malapit na sa kamay, nais na makipagpunyagi halatang huli na. Boom! Sa isang mapurol na tunog, ang figure ni Aaron ay hinigop sa whirlpool, at walang oras para makipaglaban. Muling naging kalmado ang lahat. Sa lupa, mayroon pa ring ilang mga tao na sumusuporta sa Aaron, at bilang karagdagan sa kanila, kahit na ang mga muling bumagsak sa pader, ay hindi maiwasang mapabulalas.
Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay lumalaban sa mahabang panahon, ngunit siya ay makapangyarihan pa rin at maaari pa ring gampanan ang malupit na papel ni Aoshi, kaya siya ay sinipsip ng walang pagtutol, na nagpapalungkot at nabigla sa mga tao ng ilang sandali. Napakakapangyarihan ni Lu Wuzhen. Ang Aaron, na kayang makipagkompetensya kay Aoshi daw, ay hindi man lang makaharap sa ilalim ng mga kamay ni Lu Wuzhen. Diyos ko, mayroon bang napakalaking agwat sa pagitan ng mga tunay na Diyos? Sabi ng ilang tao, kalokohan, halatang pabaya ang Augentian. Bukod pa rito, hindi kasing mahina ang Aaron gaya ng iniisip mo. Ang dahilan kung bakit hindi siya lumalaban ay hindi dahil sa napakalakas ni Lu Wuzhen, kundi dahil maagang natupok siya ng Augentian, kaya nakikinabang ang ilang tao mula sa kanya. Sumagot ang isang taong malapit sa dagat ng buhay na walang hanggan na may kasalanang puso. Haha, I'm afraid you even believe that when you say that. Ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang isa ay itinapon ng Aaron, at ang isa pang Aaron ay walang laban. Napagdesisyonan na ang lahat, panipi. Gayunpaman, sa totoo lang, kahit na ang Aaron ay tinanggap sa ganitong paraan, dapat aminin na ang Aaron ay mayroon pa ring ilang mga kasanayan. Ito ay karapat-dapat na ating kunin siya bilang isang halimbawa para sa iba. Napakagandang tagumpay sa buhay kung maaabot natin ang kanyang antas. Matapos ang pagkagulat ng maraming tao, nag-usap sila sa isa't isa habang hinihipan ang asol na tuktok ng bundok at si Lu Wuzhen. Si Wang ang nagtagumpay, ngunit mas mabuting maging kausap ng iba, kahit hindi maging tulisan ang natalo. Aaron ay ganito. Hindi ko alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Lu Zenshan, ang pinakamalakas sa mundo. Si Lu Zenshan, palaging nasa lahat ng direksyon, ay hindi magagapi. Sa oras na ito, sa ilalim ng tanda ni Lu Yongsheng, sinamantala ng mga anak ng pamilyang Lu ang minsan sa buhay na pagkakataon at sumigaw ng malakas kasama ang kanilang mga alagad. Ang lakas ng asol na bundok, sa oras na ito, mas maghintay kung kailan. Sa kaibahan, nagkatinginan ang dalawang AOS sa kahihiyan. Kasabay nito, mababa rin ang moral ng immortalidad na dagat. Gayunpaman, ang gamot na God Pavilion, na dapat ay pareho, ay maraming tao na may malaking bibig at may ngiti sa kanilang mga mukha. Damn it, Aoshi was very depressed. Akala ko magkakaroon ng milagro sa asol na liwanag na iyon, ngunit ang katotohanan ay makapagpapatunay lamang na masyado akong nag-iisip. Sa gitna ng kalangitan, huminga din si Lu Wuzhen. Sa isang galaw, sa kanyang kamay, maaaring direktang bawiin ng isang Diyos ang itim na hangin na nakakalat sa labas kung ang berdeng ilaw ang huling inaasahan ni Lu Wuzhen sa mapa ng bansa sa pamamagitan ng puyo ng tubig, ay nasa isang magulong kadiliman, na may isang bahagyang momentum na dumadaloy. Aaron na dama na siya ay lumiliko sa gitna na may parehong tilapon ng Aaron sinubukan upang sumigaw sa kanyang isip, ngunit halatang walang tutugan sa kanya sa larawan ng mga bundok at ilog. Ang moldita na lugar na ito ay tumingin sa paligid, ang walang hangganang kadiliman. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Itong klaseng lugar ng multo, naniniwala akong imposibleng umasa lang sa ordinaryong kapangyarihan. Kuya, bahala na. Tapos si Aaron at tinapaktapik ang sarili sa dibdib. Sa mundo ng congenital treasure, kapag nakapasok ka, imposibleng lumabas sa ordinaryong puwersa, pango-ax, isang mas mapagmataas na likas na kayamanan, ang tanging kanya, posibilidad, ang tao ay umuunlad at gumagalaw, ito ay gumagalaw sa 8 kaparangan, sa pamamagitan ng aking dugo, sinisira nito ang universo, sa aking kalooban, ito ay gumising sa iyo, Magic Fighting Order. Libu-libong tao ang nagsama-sama, sa magaan na pagbigkas ng Aaron's mantra. Muling asol ang dibdib, sinundan ng konsentrasyon, induction, upang ang puso at ang puwersang iyon ay magtagpo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.